Magandang gabi po sa inyong lahat na narito at maligayang Pasko, Merry Christmas. Gayon din po ang mga kapwa mananampalataya na kasama natin sa pagsamba sa pamamagitan ng live stream. Nabati rin natin ang lahat ng mga masugid nating mga tagapagtangkilik ng ating pagdiriwang dito sa shrine. So, greetings to all of you wherever you are, maybe in other parts of the world. So, mula dito sa Christ the King, sa shrine of Jesus the Divine Word. Kamakailan lang may nabasa akong isang study, research on the so-called predictors of longevity. Yung, ano ba yung reason daw, tinitignan nila kung anong reason kung yung mahaba ng buhay ng mga ilang libong mga respondents, mga middle-aged persons, no? Yung author at researcher mula sa isang university sa Bingham Young University, ay ito yung tinignan niya tungkol sa diet, anong kinakain, nag-exercise ba, yung kanilang marital status, sila ba'y may asawa, divorce, etc. Gaano kadalas silang pumuntang doktor? At kung sila'y naninigarilyo, naggo-golf, sabi nga nila, etc. Yung author at ang kanyang mga kasama ay linikom nila yung mga data nito. For 7 years, tinignan nila. After 7 years, tinignan kung sinong yung mga buhay pa. At nakita nila yung mga tinatawag nilang predictors. Ano ba yung palatandaan na nakapredict kung hahaba ba yung buhay mo o hindi? And it is an interesting list, no? Tinignan nila yung pinakamababang predictors daw, significant but hindi gaano, sabi nila. Unang-una, sabi daw na makatulong daw ay clean air, mga hangin na hindi kontaminado. Pangalawa, sabi nila, ay yung naggagamot ng hypertension kagaya ko. No? Those who treat their hypertension, there is a prediction na, it's a predictor na medyo humahaba yung buhay, yung mga inaalagaan daw yung mga may hypertension. Yung hindi masyadong mataba o nagbabawas ng timbang kung masyado. Pangalawa, yung moderate predictors, sabi nila. Anong mga ito? Exercise. Nag-gym, naglalakad. No? Yun ding mga cardiac rehabilitation. Another na nakaka-predict din daw ay yung flu vaccine. Di ba? Yung mga tumatanda, matatanda, middle age, medyo madaling kapitan. Ito, isa rin. At isa pa na predictor ay yung mga non-smokers. Mas nakakaangat daw sa paghaba ng buhay. At yung mga hindi masyadong nag-go-golf. O yung mga naalis na, siguro. Pero yung pinaka-interesting part of the research ay yung dalawang top reasons kung bakit humahaba ng buhay ng mga ito. Guess what? Ano kaya? Yung second to the highest ay close relationships. Close relationships with significant persons. At
yung pinakamataas daw ay social integration. Yung mga mayroong close relationship, sabi nila, ito yung mga tao na may masasabi na they can rely on someone or some people when they are in need, for example, ng tulong, pinansyal. May matatakbuhan sila para magdala sa kanila sa doktor kasi mga matatanda na nga ito kung sila ay may sakit. At kung may mga taong kilala nila na kayang samahan sila sa kanilang mga pagdadalamhati or when they are facing existential crisis, as they say now, or in despair. Itong mga taong ito na may mga ganitong close relationships ay mas mahaba yung buhay daw. Yung pinakamataas ay yung tinatawag nilang social integration. Yung researcher, na-observe niya na yung mas maiging interaksyon nitong mga matatanda, ng mga respondents, yung sa mga tao na nakapaligid sa kanila, hindi naman nila ka-close. No? Kagaya halimbawa ng mga matatanda na paglakad sa kalye, binabati yung kahit yung taga-linis, yung konduktor o driver, o yung naghahanda ng kape, etc. Ito daw yung pinakamataas na predictor ng mahabang buhay in this particular study. And the findings of this study was even corroborated, pinagtibay pa ng isa pang pag-aaral din ng isang neuroscientist sa University of Maryland na tinignan niya naman yung difference daw, yung pagkakaiba ng mga utak ng mga taong ang kanilang interaction ay face-to-face kaysa yung mga nakinig at nanood lang virtually. And what she found out was that yung utak daw nitong mga taong face-to-face interaction ay mas aktibo, mas engaged kaysa yung mga nag-participate lang virtually. You make your conclusion. Matatalino naman kayo siguro. You want a longer life? Yun na nga yung mensahe. How is the quality of our relationships and social engagement? Ano naman ang kinalaman yan, Father, sa pinagdiriwang natin ngayong hiwaga ng Pasko? Matanong siguro natin, no? What is the relation between this what we celebrate tonight? Yung siguro yung conclusion natin sa mga ito ay significant social interaction and integration and close relationships promote longevity. Face-to-face contact is unquestionably healthier and life-sustaining. Another significant finding nila itong pag-aaral ay yung mga babae daw ay 6 to 8 years na mas mahaba ng buhay kaysa mga lalaki. Kawawa yung mga maiiwan, sabi nila. Pero ang sagot, bakit daw? Because women usually prioritize face-to-face relationships, face-to-face interaction that create biological force against disease and declines. Yun yung nakita nila. Face-to-face contact provides stunning benefits and building and sustaining our village, sabi ng author, is a matter of life and death. Kagaya ng sabi ko, anong kinalaman sa pinagdiriwang natin yung ito?
God, in His infinite wisdom, deemed it necessary the coming of His beloved Son as a human person, maging tunay na tao, so that we can relate with Him face to face. We can relate with God, who is a Spirit. Bakit hindi? Pero minabuti ng Diyos na ibigay sa atin ng manunubos, hindi lamang isang espiritu na, kundi sa anyo ng isang tao, isang kapwa. And I think this is the beautiful message of Christmas. No? Kagaya ng scientific research, no? Yung predictor of a long life ay dahil sa social engagement, relationship, the quality of relationship with people. Ganon din yung gusto ng Panginoon, na hindi lamang ika nga pang ibabaw, kundi papasok din sa buhay ng tao, bilang kapwa, bilang kapatid. At ang pakay nito ay hindi lamang pahabain siguro yung ating buhay dito sa lupa, kundi ultimately, it is for eternal life. The gift of eternal life. It is to bring us to that fullness of life. Nagsisimula dito. Kung yung buhay ng isang tao napapahaba, napapayabong, napapayaman in terms of social engagement and interaction, we realize also that our faith, Christian faith, is also a life of community and communion with other people. Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi yung pananampalataya na ako at ang aking Diyos, yung iba, bahala na kayo. Ang buhay Kristiyano, pananampalataya ang Kristiyano, ako, ang aking kapwa, patungo sa Diyos, sabay-sabay. We help each other in our journey towards God. Kaya napakaganda ito nakaugat, masasabi ko siguro, yung napakagandang misteryo na ipinagdiriwang natin ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo ay upang ipagdiwang din natin sa mundo yung ating pagkatao, the gift of our person, the gift of who we are, ay regalo ng Diyos. At pwede rin nating regalo sa bawat isa. No? And this has been affirmed by Jesus Christ. Pinayabong ng Diyos ang ating pagkatao nung bumaba ang anak ng Diyos para maging laman, magiging tao kagaya natin upang ang ating pagkatao ay iangat niya sa level ng mga anak ng Diyos. This is the beautiful story of Christmas. God becoming human person so that our humanity may be blessed, may be elevated to the glory of God. Kagaya ng sinabi, the glory of God is humans fully alive. Ang kaluwalhatian daw, ang glory ng Panginoon ay kung ang bawat isa nakikita na buhay, puno ng buhay. Buhay hindi lamang dito sa mundo, kundi buhay ng pamilya, ng lipunan, ng ating psychological, emotional, and all other aspects of our lives. Yan ay kalooban ng Diyos na payabungin natin ang ating buhay bilang mga tao, bilang mga Kristiyano. Kaya siguro, isa sa mga hamon
ng Christmas din ay tingnan natin kung paano ba nating sinasabuhay, inaalagaan ng ating sarili at yung ating ugnayan sa isa't isa. Do we take care of ourselves? Kaya nga sabi nga doon, hindi ko na siguro dapat ipagdiinan pa. Sabi na, mas mahaba daw, mas nakakaangat yung mga taong maganda yung kanilang interaction sa kapwa kaysa yung mga isolated, nakatali lang doon sa kanilang gadgets, kaysa yung mga taong maigi yung kanilang ugnayan sa kapwa. Dear friends, Christmas is the celebration of God coming to our life as human beings para sa ganon iangat tayo ang ating pagkatao sa kaluwalhatian ng Diyos. At kaluwalhatian na nagsisimula na ngayon kung ang bawat isa ay isinasabuhay niya, pinapayabong niya ang lahat ng aspeto ng ating pagkatao. Maligayang Pasko sa inyong lahat, naway maging makabuluhan ang inyong pagdiriwang natin sa pamilya, no? Paigtingin, palakasin ang ating ugnayan ng pamilya, yung mga nagkaalitan, nagkatampuhan, pagkakataon na panumbalikin ito, no? At yung ating ugnayan sa Diyos, ito muling bumabalik tayo sa ating Diyos na mahawagin, na pumarito para akayin tayo at lumapit tayo na may pag-asa sa Kanya na nagmamahal sa atin. So muli, Merry Christmas to everyone.